nagsusumigaw ang mga ebidensyang hawak ng isang Attorney Levy Baligod? Di ba? Nakaupo sa gobyerno mismo yung mga kawatan, yung mga magnanakaw. Ano hanggang ngayon, anong sinasabi ng Blue Ribbon Committee hearing? I-delay muna natin, wala pang affidavit si Manong Chavit. I-delay natin kasi hawsyaw naman yan si Guteza. Congratulations na rin doon sa RAGE coalition kahapon na pinangunahan ng tatlong partido yung PDP Laban, PDP, yung Reform PH ni na Mike Defensor at Gringo Honasan at saka yung Reforma o Pantaleon Alvarez. Sinuportahan ng halos 700 iba't ibang organizations. So, alyansa to. And of course, congratulations din kay dating Congressman Mike Defensor at saka syempre sa napakaganda niyang wife na si Ma'am Julie. Ay, nandun si Julie? Na naging punong abala. Hindi ko nakita. Kay Consiel Rani Ludovica na naging marshal sa loob ng makasaysayang Club Pilipino. Maraming salamat po. Yan, congratulations to everyone. Paman Marlon, at congratulate ko na rin yung ating kasama dito sa Cebu, no? Yung STP Maisog, no? At STP Council dito sa Cebu, sina former USEC, DILG USEC Lito Ruiz, nandun sila. Si Kapitan and former or former candidate for mayor ng Consolacion Town, si Ma'am Bingol Vilio. At yung idol natin, si Mayor Jonas. Yun, ang former Mandawi, long time, Mandawi City Mayor, former congressman na si Jonas Cortez of Mandawi. Nandun silang tatlo. So, congrats din sa tatlo natin mga Sugboanons na nandoon. Uy, alam nyo, kahapon, no, while we're congratulating the group, no, and the success of that event, alam mo kahapon, kasi when I was restreaming, busy din ako sa pag-i-engage sa comments and all. So, nawawala yung focus ko sa screen. You know what? Grabe pala, no? Yung tama yung sinabi na ilayo mo yung mata mo sa screen and not look at it as si Mayor Baste ang nagsasalita. Look away, listen, you will hear Tatay Digong. No? Grabe. Grabe talaga. May mga gestures, yung mannerism ng kamay, yung hawak sa mukha. Tapos yung mga yung mga joke niya na, oh, kumain na ba kayo? Although hindi joke 'yon, 'di ba? Grabe. Digong na digong talaga si Mayor Baste, no? At I will not ramdam mo yung galit ko yung EB. Pagka nagbibitaw na siya ng salita against kay Bongbong Marcos. Ramdam mo yung hugot na syempre ramdam mo yung isang anak na sinalbahe yung tatay. Yung galit ng isang Mayor Baste na binalaura yung dating presidente ng Pilipinas at pinakidnap ng isang Bongbong Marcos. Ipinamigay sa mga banyaga sa dahig. Ako, I will not be surprised, although hindi ko napanood, no, at narinig yung talumpati niya because I was really busy kapon. Ako, I will not be surprised kasi the first time I met Mayor Baste, it was in sa bahay niya mismo, no? 2024 Kadayawan. I spent a few hours there, kami ni na Joey. At doon ko talaga napansin at na sinabi ko sa sarili ko, lang ya, putang ina, talagang digong ito eh. Talagang digong na digong, especially because we speak the same dialect. Nung sa bahay nila, no, he entertained us. It was the first time I met him. Pero yun, binigyan kami ng ilang oras yun, no. Nasa bahay kami. At talagang inobserbahan ko at talagang if Digong at that time was Baste's age, parang siya yun eh. Mestizo version nga lang of Digong, but the angst, yung ungas, yung carefree, yung bang parang sabihin na natin na parang carefree ang dating, pero seryoso naman pala. Yun. Pati mannerism. Oo. Yun. Grabe, pero alam mo, also listening to him and watching him yesterday, no, ano ba yung some parts of his speech, sinabi niya doon na, alam nyo, kahit tatay ko siya,
minsan na-amaze pa rin ako. Yung daw kapag pumupunta na siya sa detention facility sa ICC, no, sinasabi daw niya, minsan na-amaze ako and I watch him, look at him, na hindi daw siya makapaniwala na yung tatay niya, isinakripisyo yung laya para sa bansang Pilipinas. Hindi, pero para kasi ang anak, sa age niya na yan, na hindi naman na siya alagain, hindi naman siya senior, yung as a man, and looking at your father as a frail man, na-amaze ka pa rin, is something. No? Sobrang something for me. And we have to remember, Pam and Marlon, na ito si Baste, ito yung parang bunso, no? Doon kay Ma'am Elizabeth. At siya yung very distant sa politika. Siya yung surfer dude, siya yung pag-alagala, siya yung easy-go-lucky guy na ano, di ba? Easy-go-lucky na ayaw sa politika, ayaw ng magulong buhay. He spent his life doon sa mga surfing community, hindi umaasta na yung Nepo baby thingy, di ba? So, and then the transformation that we are now seeing at siguro nasa ano nila nasa genes nasa dugo talaga nila, no? At because I think then nung lumaki kasi sila nung bata pa sila, ito sinasabi ko sa ito, no, sa inyo ilang ulit na, ang Davao City kasi noon, ang tawag diyan killing fields eh. Talagang Duterte single-handedly almost, si Digong transformed Davao City in what Davao City is right now. At lumalaki yung mga anak niya, sina BP, sina Pulong at sina Baste, na ganoon ang hinaharap na problema o issue or sitwasyon ng tatay nila. And again, I'm so happy, and this is not yet the complete transformation, Pam and Marlon. We are yet to see a definitive na character of Baste Duterte, because I'm sure ang daming fusion yan, no? Ang daming inspiration ni Baste at ang daming lessons na natutunan niya, not just sa tatay niya, kundi sa mga siblings niya, mga kapatid niya at mga kalyado ng tatay niya. So it will be amazing to see how he navigates the complexities of national politics. Tama, sabi mo yung EB. And Pam, duktungan ko lang yung yung na-amaze siya ng sobra kay PRRD bilang anak. Ako kasi bilang anak din na lalaki, iniidolo ko yung tatay ko nung bata ako. Normal yun eh. Normal yun hanggang paglaki mo, hanggang pagtanda mo. Yung mga wisdom na payo na binigay sa'yo ng tatay mo, bibit-bitin mo yan at ipamamana mo yung mga payo, yung mga advices na yan sa anak mo, and looking forward sa magiging apo mo. Pero dito kay Mayor Baste, nakikita ko sa kanya yung kakaibang paghanga lalo sa tatay niya. Kasi siguro pag nakakausap niya ron sa Dahig, nasa detention cell, na dapat makita niya yung manlumo siya na nakikita niya yung kalagayan ng tatay niya. Pero yung lungkot na yun, normal, syempre, lungkot, nakita mo, ikinulong ang tatay mo na walang kasalanan at nasa ibang bansa pa, ipinamigay pa ng mismong presidente ng Pilipinas na tinulungan ng pamilya niyo. Napaka-ingrato. Etong kay Mayor Baste, yung sabi niya na-amaze, nararamdaman mo na kahanga-hanga naman talaga. Siguro doon sa pag-uusap ng mag-ama, yung wala makitang lungkot o pagka-desperado kay PRRD, kundi nakikita pa yung pagiging strongman lalo ng 81 years old na dating presidente ng Pilipinas. Kaya gano'n na lang binigkas kahapon ni Mayor Baste, na pati siya na-amaze sa tatay niya. At kung ikukumpara mo naman ngayon kay Sandro Marcos, ganito rin kaya nararamdaman ng isang Sandro Marcos na na-amaze siya sa tatay niya ngayong si Marcos Jr. at sa lolo niyang si Marcos Sr. Well, if this Charis girl, no, is following the footsteps of those names mentioned, wala naman dapat ika-proud. Wala ka ring staring to nothingness moment para sabihin na magkaroon ka ng realization na I adore my father,
No? Wala eh. I don't see any reason why he should do that. And look at Marcos Jr. Yung dinoble niya yung mali ng kanyang tatay. I think it was his hate sa tatay niya that made him become the person that he is now. No? Yung mas tinalo niya eh. Mas inangat niya yung bar ng pagkakasakim ng tatay niya sa kung ano siya ngayon. Because he became who he hated. And that, unfortunately, was his father. Diba? Kaya lang look at Mayor Baste and the Duterte siblings, no? Adoring their father, this time around appreciating their father. Tapos yung sitwasyon na yan, ang pinaka naging regalo naman ng sitwasyon na yan, nagkaroon sila ng bond as a family, no? Yung mga anak na hindi makalapit sa kanya nung siya ay pangulo, nagkaroon ng bond na parang ito na yung chance namin with their dad, pero unfortunately sa ganung setup, sa isang limited setup na naka-confine doon yung tatay niya. Ang tanong ko, Kuyang Ibi, natawa lang ako sa comment ni Floren Carlo. Sabi niya, kung si Baste na-amaze sa tatay niya, si Charis na-amats sa tatay niya, lakas amats. Loko You yun. were saying, Kuyang? ang tanong ko, yung anak ni Martin Romualdez, amazed kaya din siya sa tatay niya because yung anak ni Martin ay politiko na rin ngayon, di ba? Well, oo. I think nasa siya, no? First seat sa Tingog o pangalawa? I don't know. Yung anak ni Romeo Acop na namayapa na. Amazed kaya siya na bagong halal siyang kongresista ngayon. Amazed din kaya siya doon sa tatay niya na namayapa. Yeah. Well, of course, also yung mga anak ng mga politiko, 'di ba? Yung anak ni Zaldico, nasaan kaya yung paghanga niya sa tatay nila ngayon na alam mo yon, it was all their father's money that led them or made him become the stylist that he is, 'di ba? Yung pero 'di ba may post yung bata na yon na parang dinisabaw niya yung tatay niya? That's why gano'ng katotoo yung post na yun? I don't know how true was that. Na ini-encourage niya lumabas, 'di ba? Na sabi na ng totoo. Yes, and this rage is about us putting up a united front because there are different groups with different objectives, core values and all. So ito yung pinagsama-sama. Mahirap kasi pagsama-samahin, merong butete, merong pirana, may goldfish, merong may hipon, alam mo yun, mahirap pagsama-samahin yung maliliit na o iba-ibang klaseng isda sa isang aquarium. Ang kailangan dyan is magkaroon kayo ng mga kanya-kanyang ecosystem dyan to coexist. And finally, yesterday, it happened, no? Under the leadership of Mayor Baste Duterte. So, since we adore him and we respect him and we get guidance from them, so yun talaga ang kailangan mangyari. Di ba? Yeah. Saka yung speech kahapon ni Mayor Baste, malaman. Lalo yung sinabi niya, isang ulo lang ang kailangan natin. Ulo ni Marcos. Para tumino na yung Pilipinas, di ba? Ito yung sabi ko din, Pam at Marlon, no? Two things. The Dutertes, no, Baste or even Sara Duterte, do not need somebody downstairs para manalo. They do not need local politicians because they already have the vote of the people. Kung in a fair, honest, and straightforward elections, hands down, panalo na sila, even without the politicians. Now, ang pangalawa, this is now Baste litmus test ito ni Baste. If he can manage the complexities of running an organization. Ito, loose alliance lang ito, no? He has PDP Laban to run and then a broader coalition of around 700 groups, no? And this is where
his diplomacy and his political intuition will come into play, because it's really, really hard to manage people under you. So, and this is where former President Duterte really excelled. He was really a brilliant political strategist, not just against his political enemies, but within his political circle and within his broader political landscape. So, and I really believe that Baste will mature sooner rather than later because of this alliance and this new approach. No? Kuya, may question ako dyan sa sinasabi mo. Ah. Why would he need a litmus test? Why is it also necessary? Actually, it's not necessary. It's just the way it is. Because as far as Baste is concerned, there's never been a litmus test. Ang litmus test niya was when he was elected as mayor. He passed with flying colors. Local yun sa Davao. But then it's a given. Davao yan eh. Duterte siya eh. Di ba? Ang second litmus test niya is how principled he is. And proven niya yan when he spoke during the Maisog rallies, even against some Duterte allies. Okay? So, meaning to say that si Baste, pag prinsipyo na prinsipyo, doesn't really matter kung kalyado ka o hindi. No. Now, this is again a litmus test on his organizational skills. Okay? And during Digong's time, nakikita natin yan, Digong can talk to anyone and can make deals with anyone. Okay? Si VP Sara is a whole other political animal. Siyempre, kasi babae siya eh. No? But Baste can mirror what his father did. Kasi lalaki siya eh. But not deliberately, ha? Hindi niya deliberate na ginagaya. Natural sa kanya yung paggawa. I'm not saying na yung kung anong action. What I'm trying to say na mini-mirror niya is the political strategy. The amount of backdoor negotiations, the amount of agreements that one or Digong can effectively come up with, no? Doon sa kanya mga aliado, because again, this is politics, no? Everybody downstairs have their own political vested interest. Aminin na natin yan. So, Wala nga aamin yan. this is the test, ha? Wala nga amin yan. That there yung posturing ng mga ng mga motives ng ibang group, wala naman ding aamin yan. Only few people will realize that the front is really just to unite, but then the intention has not it cannot be revealed. Kaya na hindi aamin yung mga taong yan. Speaking of litmus test, Kuyang EB Pam, no? Halos may panawagan ng Mayor Baste Duterte kapon sa lahat ng local politicians, sa lahat ng mga kongresista, sa lahat ng mga senador at lahat ng mga taga-suporta o naniniwala kay Vice President Sara Duterte na ngayon pa lang ay umpisahan na nating ipangampanya si VP Sara para sa darating na 2028 presidential elections. Oo, iangat na nga daw, iupo na ngayon pang nagdeklara eh. 'Di ba? At tulungan siya, 'yun ang sinasabi niya. But then again, no, labas lang tayo ng konti sa politika. But then but I know still itong part ng speech niyang to has something to do with politics still, no. Sinabi niya na he feels guilty kasi siya may bahay siya. Yung bahay niya sementado o I don't know sementado o konkreto yung ginamit niyang ano. And I feel guilty, sabi niya, that our countrymen is suffering. Oh, again, has to do with politics because he's calling out for people na yung magiging mga public servants natin at least hindi at least maging selfless na.
Is there anyone na nakaupo ngayon except from the Dutertes na you think are selfless, Kuyang? Bakit Yan ang yung tao? Yan ang problema sa politika sa Pilipinas, Pam, no? Habang nangangampanya sila, they portray themselves as selfless. Pag nakaupo na, they become selfish. And I would agree with Baste. And when This they is get also- busted, they become colorless. and colorblind. Oh. And I agree with Baste, no? Because there's a new survey now na number 1 na naman tayo at yung Singapore at yung Hong Kong ay nalampasan na natin because now the Philippines has the least affordable housing market. We are the most expensive in terms of housing and access to housing. So tama si Bas na ang ginawa niyang analogy yung bahay niya. Na nasa Because- loob ng subdivision. Yes. At tingnan mo yung mga politiko. Daig pa nila yung mga politiko sa Europe at sa Amerika. Dito they have collections of supercars that are what? Between 10 to 20 million each. They have what? 10 of them? 20 of them? Whereas in Europe, yung mga prime minister, yung mga members of parliament nila, nagbibisikleta, nakatira sa apartment, nakatira sa flat. May mga helicopter, may mga private jets itong mga tao na ito. No? Oh. So, tama yun. Again, I don't know if we can, kaya nga sabi ko Pam at Marlon, no, this country is so fucked up, we need a great reset. It's not enough na isang Duterte lang mamumuno, but the system of government is still in place. Mahirap yan because ang kalaban mo buong gobyerno eh. Buong sistema ang kalaban mo. We saw that in the 6 years of PRRD. We saw that. And he also called or sent a message to the oligarchs, no? Ang sabi niya, maawa naman kayo sa tao, give this country a chance. And he also, para related na rin sa oligarko, yung parang he set that premise na titignan ninyo kung yung iuupo bang leader kontrolado ng isang oligarko. Kung hindi, kung oo, it is likely that it will happen na kagaya ni Marcos, oligarko ang nagpapatakbo. Tapos detach ka sa realidad kung ano ang totoong nangyayari sa grounds. Yun, he called out for the, he sent that message. Your take? Kasi nung panahon ni PRRD, Pam, walang pinalagpas na oligarko si PRRD at hindi niya pinayagan na diktahan siya o maging sunod-sunuran siya sa kagustuhan ng kahit sino mang oligarko. Tapos But lahat yan, bayad niya ng tax, no? Hinabol niya. Hinabol niya yung mga yan, di ba? Totoo. Ang unang-unang umaray dyan, mga Romualdez eh. Di ba? Yung mga ano nila, yung mga properties nila and businesses nila. Kuyang, you were saying something? Pero tama naman yun, no? But then again, human nature, especially sa ating kultura, yung mga elites will remain to be elites. Magbabayad sila, kung magbabayad sila ng buwis, pwede yan eh. But if you look at the most successful countries, no, in our neighboring communities, regions sa ASEAN, you look at Vietnam, no? You look at Cambodia, you look at China, 'di ba? Yung mga oligarko nila do not have direct control on the policies of government. They can be billionaires in their own rights, do business with government, but they do not sit in government to tailor-make the policies para maka-gain sila ng undue advantage. In the Philippines, ganun yan eh. And the president can only do so much. Kasi nandun eh. Nandyan mo yung mga mamabatas. Sila ang gumagawa ng batas in favor of their own interest. And Presidente ka, taga-implement ka lang ng batas. So you can only do so much. Kaya ang sabi ko nga, we need a whole transformation. A great reset, a reboot, at in fact, a new system of government and a new political mindset. And I hope VP Sara, when she becomes president, no,
gawan din niya ng parang two tracks ito, no? Kung nakikita ko, no, na yung talagang totohang profound government reform, whether it's a shift to federal parliament system via a constitutional change or strengthening the local government code, coming up with more legislation to devolve government and really empower the people, Pam and Marlon. Kasi Dapat ruthless. Pagka Sara Duterte administration na, habulin ang lahat ng magnanakaw. Habulin ang lahat ng mandarambong. Di ba? Kung Kaya nga siya- purging dapat ang mangyari. Kaya nga siya hinahabol ngayon eh. Kasi alam nila, yung mga humahabol ngayon sa kanya, to be against her or expressing disgust over her is because alam nilang yan ang gagawin niya pag siya nang nakaupo. Well, Nilinis talaga yan ang bakuran niya. no less than two sitting congressmen said that. Congressman Erice and Congressman Toby Tiangco na magkasalungat sa kanilang political colors. Liberal si Erice, loyalista naman ni Bongbong Marcos itong si Toby. Pero when it comes to the presidency of Sara Duterte, talagang sinabi nila na takot itong mga taong ito. That's why they want to impeach Sara now because takot sila na Sara will extract a full accountability from these people when she becomes president. Oh, and even Kong Toby Tiangco said na ako kasi wala naman akong kinakatakutan eh. I can work with anyone. Not expressing loudly that he will be supporting Inday Sara. Well, in fact, he even said hindi siya pro Sara Duterte, but he has no problem working with any administration. Yun sana ang maganda kuyang dito sa natin, no, sa Congress natin, that their loyalty should not dwell on who is the sitting House Speaker or the President, no? Dahil dapat nga mapagtibay na kayo, independent structure kayo eh. Kaya lang wala yung ganyan ngayon. But then, of course, since they've been empowered by maletas, di ba? They've been empowered by maletas. Yun na yung hinahanap nila ngayon na the sitting magbasa na lang tayo ng comment. the sitting speakers, the sitting speakers, nandun yung, depende kung anong ibababa sa kanila, yun ang kanilang sasambahin, di ba? Okay, tapos ka na. This is what I'm going to say here. Sa sinabi mo na yan, na yung Congress. Have you seen the hearing of the Committee on Ways and Means chaired by Miro Kimbo? Wala pa. When Leandro Liviste questioned him kung ilan sa kanila ang gustong ma-lower ang VAT from 12 to 10%? Ilan? Tingnan mo yung reaction ng committee na yon. Ang reaction nila, that proposal is actually one of probably the best proposals I can see now. Kasi pag nilower mo yung VAT, even the suspension of VAT on fuel products, hindi na kailangan ng ayuda muna. Kasi lahat makikinabang na. Kahit makikinabang na yung mayayaman. Ang importante yung poorest of the poor and the poor and our economy. Pero anong sagot ni Miro Kimbo? Yun naman talaga ang ating gusto na makinabang at maibsan ang suffering ng ating mga constituents, pero we also have to look at our fiscal space, these terminologies, these technicalities. At ba't pinapatagal nila? Yun na nga, Marlon Yun na nga, Pam. Nasa krisis na nga tayo, pero ang liderato at ang mga tao dyan sa Kongreso, ang political, ang oligarchical interest pa rin ang tinitingnan nila. Halimbawa, di ba sinabi ko na, pag sinuspend yung VAT, we will lose 320 billion, sabi ni Lacson. Ang sabi naman ni Gatchalian, we will need 400 billion to address the crisis. Saan mo kukunin yung 400 billion? Doon din sa VAT. Di ba? Di tanggalin mo na yung VAT, hindi ka na mangungutang or maghahanap pa ng 400 billion. I mean, it's just very simplistic. No, I know. Kasi nakalaan na yung mga VAT na yan kung saan yan papunta
But the thing is, we are in an extraordinary situation. National emergency crisis na tayo. And now, it seems to me that the war in Iran, no, ay babalik yan. Kasi walang they haven't reached any agreement. Lagpas ng 24 hours nila na sinasabing dapat na kapag-usap sila, no? Well, you mentioned, Kuyang and Marlon, na bakit pinapatagal, yung sa VAT na yan, yung sa excise tax na yan. Alam nyo, when Attorney Vic was given the opportunity also yesterday na makapagsalita din sa entablado, no? He said, nung tayo ay nasa crisis ng COVID, di ba? 1 week pa lang na ipasa na ang Bayanihan Act. 1 week pa lang yung pondo na hanap na i-release para sa mga tao. 1 week pa lang, blah, blah, blah. Ibig sabihin, during that time of PRRD, even if it was the very first time for our country to go through that kind of pandemic, mabilis niyang inaksyonan. But look at our congressmen now, ang daming pasakalye na nagtatago sa mga terminolohiya such as yung ganito, magkukulang tayo sa ganyan, kailangan natin ng ganito, yung fiscal year, yung space, yung ganito, blah, 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 maapektuhan. Ang daming mga bagay na excuses. Pero yung front nila is that meron silang ginagawa. But yung back end, yung sa likod ng front nila, ayaw naman talaga nilang gawin yon. But they need to put up a front na may ginagawa sila. Nung pandemic, 1 week pa lang bago mag-lockdown, nakikita mo na si PRRD bilang Commander-in-Chief, bilang Chief Executive, na siya humaharap at siya nakikipag-usap sa taong bayan sa pamamagitan ng live nationwide. Di ba? Na ina-address niya yung problema at yung magiging problema. At 1 week pa lang, may lockdown na, naibigay na yung pondo, pero dito, katulad ng sinabi ni Atty. Vic Rodriguez sa speech kahapon, 1 buwan at kalahati na ang Bongbong Marcos ay absent pa rin. Tama. So doon papasok yung pagiging tamad, walang malasakit, bangag, at hindi marunong magpaka-presidente. At hanggang ngayon, Marlon at Pam, hindi pa rin natin nakikita sino ang bumubuo doon sa crisis committee na sinasabi ni Claire Castro ilang linggo na ang nakalipas. Walang gusto maging member. At tapos ano ang optics nila kahapon? Nagde-date sila. Nagde-date sila at kahapon meron pang post na nagsimba. At Diba? pinipray over pa ng isang pare. Ewan ko saang kapilya yun, saang chapel yun, sa Malacanang ata yun. Alam nyo, yung mga ganyan na pray over, di ba, yung napakalumang kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi ka naman pwedeng i-pray over na miraculously you will solve all the problems of this country. Hindi ka naman pwedeng magdasal at yung sinusulat mo sa lecture mo bilang estudyante, iganon mo lang ng iganon sa sarili mo at papasok ito sa utak mo nang kahit hindi ka nag-aaral. What I'm driving at here is, I don't think there is any more chance for Bongbong Marcos to recover until the end of his term. Because itong natitirang 2 years sa kanya, ito na dapat yung mga updates niya sa mamamayang Pilipino na since yung unang taon ay nagkaroon po tayo ng Maharlika Investment Funds. Ngayon pong nasa krisis ang ating bansa, yung perang nalikom dyan, gagamitin po natin, blah, blah, blah. That leaves us now to another question. Ano na nga ba ang nangyari sa Maharlika Investment Funds? Mga kapam, pambalik ko lang yung kahapon na yung retrato. Walang problema ron. Napakaganda nun. Na optics na sama-sama kayong pamilya, kumakain. Walang problema sa ganun. Pero dapat, naiisip nyo ba yung ibang pamilya? Kung sama-sama rin silang kumakain, naisip nyo rin ba yung mga kababayan natin? Kung buo pa ba ang kanilang pamilya at buo pa rin ba ang kanilang hapagkainan? Kung may kinakain pa rin ba sila? Pwede yung mga ganyang pakyut nyo, pabebe nyo sa retrato, kung naiisip nyo, maayos din ang kalagayan ng mga kababayan nyo at wala tayong nararamdaman o tinatamasang krisis ngayon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at pagtaas ng presyo ng krudo at gasolina. Tapos anong ginawa ni Bongbong Marcos? Nag-video, nag-announce ng rollback sa presyo ng petrolyo. Ano bang katangahan yan? Ginagawa na talaga tayong bobo.
itong presidente na to and the people around him, no? Hindi ko na ma-describe ano yung kanilang pagtingin sa taong bayan, sa Pilipino. I don't know how to describe how these idiots, no, stupid fools in government ay kaya pa nila na magsilbi sa isang presidente na ganito. Again, no, dapat sa kanila sila na yung mismo magdeklara because the Constitution affords them this right na yung gabinete mismo. Sila na yung they should do the ultimate sacrifice of stepping outside and saying that this president is no longer capable of running this country and there should be a constitutional succession already. Because sila mismo alam nila how incompetent the president is. And Yes. it's their duty. Alam mo, Pam at Marlon, ang sabi ng mga ekonomista, this is not just me. Ekonomista yan from all over the world. If this war in Iran will last another month or so, it will damage pinaka vulnerable in Southeast Asia is the Philippines. Tayo po ang pinaka-vulnerable. And, ang problema dyan yung food. Nasa planting season na tayo. Wala pa tayong kasiguraduhan sa ating abuno at pataba. Pero, ang problema dyan, Pam at Marlon, hindi naman yan pwede na, ay, sa sunod na buwan na lang ako magtanim. No! Ang planting season ng isang taon, isa lang yan, or a window of 2 to 3 months. Pag hindi ka nakatanim ngayon, yung harvest mo at the end of the year, Maapektuhan, madidelay. next year ka na makakabawi. And the Filipinos are not seeing it. The Filipinos are still out there, naglalaro ng scatter, mga putang ina, nagbibidyoke. Okay? So I'll go back to the Rage Coalition, no. How is this going to go forward, no? Sorry for on a Monday. Yeah. Kuyang, balikan ko lang yung kanina, no, yung pag-report ni Bongbong Marcos na merong rollback. Gagawin mo rin ba to pagka nagtaas uli? Lalo lalo bumagsak yung ceasefire agreement. At asahan natin sa mga darating na araw, sisiklab uli ang gera sa Middle East. Maririnig ba natin, makikita pa rin ba natin ang Bongbong Marcos na pagpatuloy na tumaas yung presyo ng krudo at gasolina, siya magsasalita. At ang kailangan po ng taong bayan ngayon, hindi yung mga ganyan. Pag bumaba ng 20 pesos, ikaw magre-report. Pag tumaas ng sobra-sobra, hindi ka makita, hindi ka mahagilap. And how long will that last you? Yang ganyang rollback na yan. Rollback now, increase later. Ano ba yun? Di ba? Ang ano kasi dyan is yung hanggang saan mo kaya na maiangat mo o mabigyan mo ng kaalwanan ang mga naghihirap. Di ba? Tapos anong optics ng mga opisyal mo? Para lang sabihin na sinunod mo na bawal ang nakahubad? Grabe yun, kuyang. Di ba? Ang dami ng meme ngayon. Lahat ng naliligo sa dagat, may ticket. Grabe yun, kuyang. Yung naghahalo ka ng semento sa tirik na araw, ano bang gusto mo? Naka-rash guard? Totoo. Para lang magkaroon kayo ng optics na meron kayong sinusunod sa mga batas na kalokohang ginawa ninyo. Naka-SWAT, fully surrounded yung mama na naghahalo ng simento, nagre-repair ng bahay. Tapos may ticket. Yung mama hindi magkadamayaw kung paano magtanong, paano magpaliwanag. Hanggang saan ninyo kami lilituhin ng Cartoon Network na meron yung pagiging leaders nyo ng bansa? Naging comedy show na eh. Well, it's one big circus. You look at the communications department of Marcos Jr. You look at the press secretary in Claire Castro and Dave Gomez na ngayon ay sinulatan na ang Meta
aksyonan daw yung fake news. Now, they're establishing a portal daw para i-report kung yung mga fake news. Imagine that. No? A DILG secretary in charge of one of the largest bureaucracies dahil under niya lahat ng mga local government executives. Lahat ng BJMP, yung PNP, in fact, yung NAPOLCOM, attached agencies, one of the biggest next to the DepEd. Ano ang inuuna? Yung naghuhubad sa kalye. Ito namang press secretary, fake news daw. Ang inuuna, I mean, sobra na, if there is a word na masasabi ko na nakakahiya at na maging Pilipino ngayon, I don't know what word is it sa Tagalog, Pam. Pero grabe, ambot lang sa Bisaya ba? Ambot. Palibasa itong si John Vic, no? Hindi man lang nakalasap na tumira sa isang barong-barong na bahay. Tapos yung bahay niya, puro aircon. Masisisi mo ba? Sa init ng panahon ngayon, na hindi maghubad ng damit yung mga kababayan natin, lalo kung wala silang kisame, yung bahay nila talagang ang pinakabubong, may takip pa ng gulong, di ba? Mga walang, ito yung mga walang puso at talagang walang malasakit. Naranasan namin yan, yung unang ginagawa kung saan kami ngayon, na para matanggal na yung rent, yung habang ginagawa mo yung bahay mo, tinirahan mo na, kahit wala pang kisame, alam mo yung rekta ka na ng yero, napakainit nun. Para kang nasa pugon nun, napakainit. Tapos halimbawa, yung issue ang init. Issue pa kapag umulan. Alam mo yung rekta ng tama ng ulan, na matinding ulan sa yero, ang ingay nun. Tapos here's a mediocre, a common man trying to repair his house. Doon sa eskinita eskinita yon. Hindi naman siya main road, na hubad siya or anything, no? Na bastos yung paghuhubad niya or something, di ba? So you will be surrounded by how many people? Na nandyan ang barangay, nandyan ano. Hindi mo naman masabi din na ano yon, na scripted. Di ba? Ay, nakakatakot because even Baste Duterte said na nakakatakot daw yung isang leader na ganito ang pag-iisip, referring to Marcos Jr., no? Dahil ang tendency niyan is mang-abuso ng batas. And who is John Mulya? Isn't he vying for a position in 2028? This is the kind of leader that you want to support? I don't think so. Matakot tayo pagka ganyan. Diba? Ang dapat huliin at dapat ikulong, hindi yung mga naguhubad sa iskinita, sa tapat ng bahay nila. Ang dapat huliin at dapat ikulong, yung mga may mali-maletang pera na ninanakaw. Yung nakabarong sa Kongreso. Yung mga nakabarong, tama ka, kuya. Yung desperadong makapagpa-full tank ng sasakyan to get somewhere na nahuli nila kaagad dahil tinakbuhan yung petrol station, di ba? Nahuli in matters of what? Let's say 2 days. Tapos eto nagsususumigaw ang mga ebidensyang hawak ng isang Attorney Levy Baligod. Di ba? Nakaupo sa gobyerno mismo yung mga kawatan, yung mga magnanakaw. Ano hanggang ngayon, anong sinasabi ng Blue Ribbon Committee hearing? I-delay muna natin, wala pang affidavit si Manong Chavit. I-delay natin kasi hawsyaw naman yan si Guteza. Hindi yan totoo dahil meron tayong parliamentary courtesy between Senate and Congress. Hindi pwedeng ipatawag si Martin Romualdez. Nasaan yung mga nabanggit, si Amena Pangandaman hindi pinapatawag, Lucas Bersamin hindi pinapatawag. 'Di ba? Here's a Lacson, here's a Soto tandem trying their best to stop the hearing. Pero ano mangyayari bukas? Tuloy yung hearing ba kay VP Sara bukas? Bukas ba 'yun? Bukas. Bukas 'yun, 'di ba? Sinabpina lahat ng mga kung sinong dapat isabpina. And look at Madriaga, na polluted source, di ba? Anong ginawa? Meron kang maaaring NBI agents next to you to protect you. And here's a sitting vice president with overwhelming trust rating and approval sa surveys. Siya ninyong ini-impeach. Saan tayo pupulutin na bansa kung ganyan?
Kakagalit. Kasi ano yan eh, no? I don't know how people can still stomach this government, no? Alisin na lang natin muna yung ano ng question of guilt or innocence. Inuusig mo 125 million na confidential funds. Technically, ang Vice President is just a spare tire. She has no direct, she is not part of the chain of command sa executive. All power, executive powers emanates from the President. His alter egos are the cabinet secretaries. In fact, the cabinet secretary is more powerful than the Vice President in terms of executive function. Yet, ang gusto mong tanggalin sa pwesto for those allegations ay yung Vice Presidente na wala sa chain of command. Diba? So, ewan ko kung bakit ang mga Pilipino ay hindi pa nag-aalboroto, Pam at Marlon, na niyayapak-yapakan at pinupunit-punit at pinapakain sa kanila ang ating sagradong social contract, ang Constitution. Alam mo, ang ginagawa nila ngayon, Pam at Marlon, sinasabi ko to sa kaibigan kapon, nag-usap kami, no? They are tearing it into small pieces, the Constitution, at pinapakain sa atin bawat isa. Imagine that. That's what they are doing. Yung ginigisa ka sa sarili, yung pinapakain ka sa sarili mong iyo naman, yung paggisa sa sariling mantika, yung they're trying to say all the laws na para ipamukha sa atin na mas may alam sila kesa para hindi tayo makasigaw ng kung ano ang karapatan natin. Di ba? Yeah. Yun yung ginagawa. Uy, Kuyang and Marlon, I think gugustuhin nyo to. Yung mga anak na babae ng mga farmers sa Germany, pag nakakapag-drive ng tractor to cut grass, ay nakabikini. Tapos, meron dito, I'm all for gender equality. Dapat payagan din daw mag-topless ang mga babae pag mainit. Nasaan na? Nakawala kasi. No, pag na, baka uminit ang ulo. Baka sabihin, United Front nga, Pam. Nagkakasig ka ng laban dyan. Hindi, di ba? Ano yan, nakakalungkot yung ganong parte ng pambobobo nila sa atin na alam nila ang batas, kaya hindi nyo dapat alam kung ano ang karapatan nyo. Nakaka-insulto. Sobrang nakaka-insulto. At dapat tayong mainsulto. Yun. Tama. At pag ikaw ay na-insulto, ano bang gagawin mo? Rage! Yun, rage. Yung rage na tama, di ba? Yun naman sinasabi din ni Mayor Bastay kahapon, sa lahat ng mga galit, sa lahat ng gustong mag-aklas, sumama kay Leandro Leviste dahil meron siyang panawagan na I think at 9 a.m. today nasa harap sila ng batasan. Tama ba, Marlon? Yes, no? and meron ding tapos nagpapatuloy pa rin yung kilos protesta sa Liwasang Bonifacio at alam ko, meron ding magsasagawa ng kanilang kilos protesta sa Padre Paura sa tapat naman ng tanggapan ng Supreme Court. Grabe, kabi-kabila na to. Kabi-kabilang pagkilos na to. Dahil kabi-kabila na talaga yung galit ng mga kababayan natin sa administrasyon ito. Ngayon ba pagdedesisyonan kung i-suspend ang excise tax? Kaya nandun sila sa sa batasan? I don't know kung ongoing ang Committee on Ways and Means Si Miro Kim. Parang hearing ng Committee on Ways and Means. Meron pa rin. Papakita rin ito ng suporta sa panawagan ni Congressman Leon Leviste na suspendin mo na o ibaba mo na yung value-added tax. Yun. So, titingnan natin ang mga resulta. Bukas tuloy ang impeachment hearing kay VP Sara Duterte. Sa committee naman, committee level naman, yung Injustice Committee, no? Committee Injustice. Sabi ni Kong Toby Tiangco. So, aabangan natin yan. Today, we don't know. Is it supposed to be today na dapat merong Blue Ribbon Committee hearing? Pero hindi Tomorrow nga. din sana.
Tomorrow din. Dapat bukas din sana na biglang-biglang inatras ni Senator Ping Lacson. Tapos nauna niyang sinisisi kaya inatras kasi hindi nagko-comply si Governor Luis Chavit Singson. Pero sinagot ni Governor Luis Chavit Singson na lahat ng dokumento inaabot na niya kay Senator Ping Lacson at si Senator Ping na lang talaga ang nagdesisyon na wag ituloy uli ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. So ang talagang pagpigil nasa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ako kasi, anong dokumento pa yan? Pwede mo na pala yung sasabihin naman ni Governor Chavit, under oath. Pwede mo doon panumpaan, di ba? Pwede mo panumpaan, di ba? Oo. You do not need an affidavit. Kaya nga yan tinatawag na investigation in aid of legislation eh. Mismo. Diba, nagpapatawag ka para makuha mo kung ano talagang nangyayari. Hindi ka mag-iimbestiga dahil may affidavit. Motu proprio, you can call for an investigation. Nung ba nag-imbestiga? Chairman ng Blue Ribbon Committee. Ko yung huwag natin kalimutan yung sinabi ni Congressman Egay Erice, na kapag ka ang direksyon na ng investigasyon ay patungo na sa pamilya Marcos o sa palasyo ng Malacanang, biglang-bigla hinihinto ang investigasyon. Tama. At yan po yun. So yun. Gagawin lahat ng mga walang maipresentang katotohanan ang kanilang best para mahinto ang pagpapalabas kung ano ang dapat malaman ng sambayan ng Pilipino. So ang hinihingi nga ni Mayor Baste Duterte ay magkaisa tayo na bumalik sa grounds and to continue what we did best in 2016, and that is to campaign for the best next leader of this country. At syempre, pinosisyon niya dyan na humingi siya ng tulong na ipangampanya na si Vice President Sara Duterte. Wala mang mga collaterals na pwedeng ibigay, gaya nung ginawa daw natin sa kanyang ama nung mga nakaraang panahon, isulat sa sako, isulat sa piece of paper kung ano yung nasa puso natin. At yun ho ay yung makatulong tayong mailuklok si Vice President Sara Duterte as the next president. At saka ngayon, Pam, doon sa 2016, in comparison that was 10 years ago, hindi pa masyado yung social media noon eh. Ngayon dapat na, na lahat tayo, if you are supporting the Vice President, gumawa na kayo ng sarili niyo, even if naka-lock profile kayo, even if hindi naka-public yung ano ninyo, you can do the campaign starting in your own household, starting in your own neighborhood. You do not need to put up all those streamers or those ang tawag dyan is parang door to door, no? Family to family, friends to friends na pangangampanya. It's much better. Kaya din siguro natin imanay natin sa social media. Lalo, wag natin kalimutan nakikipag-ugnayan uli ang palasyo ng Malacanang sa Meta. So malamang sa malamang, ito rin ang objective at adikain nila para gurgurin yung mga personalidad o yung mga netizens na masipag magkomento sa social media. Kaya tayo po, sama-sama, palakasin natin yung hanay natin at wag ho tayong matakot. Kasi durog na ho ang bayang Pilipinas. Kaya meron akong hihingin sanang pabor sa ating mga audience dito, Pam at Marlon, no? Dahil yung mga accounts natin, especially mine as well, no? Grabe yung restriction, grabe yung shadow banning, yung de-throttling. Nagtatanong nga sila kung nasuspend ang account ko kasi hindi nila daw makikita sa mga feeds nila. So please do follow doon sa aming mga social media channels. Mag-subscribe kayo sa aming mga YouTube channel at mag-comment kayo, mag-share kayo at mag-react kayo para yung algorithm will be forced to push our channels and our platforms, and our pages and our accounts on top of the news feeds. Kasi pag nandun ka lang kayo, tinitingnan nyo, binabasa, hindi kayo nag-react, hindi kayo nag-share, hindi kayo nag-comment, it will be pushed, it will be de-throttled. No, it is high time that we push our social media presence kasi sabi nga, inamin na ni Basti kahapon, yung mainstream media nandun na sa kabila eh. Kakampi na nila eh. So tayo, nandito na lang tayo sa social media and the good thing is, Pam and Marlon, yung karamihan ng mga Pilipino, sa ibang balita, tulad ng mga sunog, mga krimen, mga storms, or kung mga ano-ano, nasa mainstream media sila.
Pero sa usaping mga politika at yung mga deep dive commentaries and opinions, wala na sila doon sa mainstream media. Nasa social media na sila. So, again, tama si Marlon, isa din yung, naririnig na natin yan. Ano ba namang in-increase yung PCO budget from 600 million na hinihingi to 2 billion almost, 1.2 billion na dinagdag saan nila gagamitin yan? Pero ang sabi nga ni Mayor Baste, it will be 2016 all over again. So let Yes. us, anong pagkakasabi niya? Let us regain this country and give it back to the Filipino people. Exactly. Kaya dito sa Third Floor Studio, lagi kaming nananawagan at lagi kami nakikiusap ng LSS. Yung like, share, and subscribe. Dahil nagsasuffer din po, to be honest, nagsasuffer din po sa number of views, sa algorithm po. And then some of you, sinasabi hindi nagno-notify kapag live na, even if nakasubscribe sila. Yeah. So yun. And also kami po humihingi din ng tulong ni Kuyang Ibi sa Great Conversations, no? At least kung ano man po ang mangyari sa ibang channel, meron ho tayong fallback channel na pwedeng mabalikan. Tulungan po ninyo kaming makaangat. Ganon din sa T-Off ni Pur. Ganon din sa The Amateur Pundit kay Kuyang Ibi. And the rest of those vloggers you believe in and you support, no? Alam niyo na po kung sino-sino yun, kayo naman yan, decision niyo po yan. So, ganun na lang. But then kami, we're grateful for those who stayed and are still there to believe and to trust our opinions about things, about matters, about the Philippine politics. Mayor Baste Duterte also said to support Vice Mayor Respicio, Kiko Barzaga, Leandro Leviste, no, because he sees them as the future of Philippine politics. But what Mayor Baste did not see is that he is the next. He will be the next He president. will be the next president. Yes. Tama. Yung mga kababayan natin na nakakalapit sa mga local politicians natin, sa mga sitting ng mga politiko natin, no? Kayo na ho mismo maghikayat. Kayo na ho mismo ang magpaliwanag sa mayor nyo, congressman nyo, na mga councilors nyo, and barangay captains nyo na dapat kumilos na ho kayo. Kumilos na tayo, sama-sama tayong manindigan ngayon para labanan tong matinding kahirapan at matinding korupsyon na nangyayari sa Marcos administration. Yun, maraming salamat po. Oo nga, sige po, magtatagalog na lang po ako dahil si fluent naman daw si EB. So kung wrong grammar po ako, pasensya na. Maraming salamat po sa inyo. Muli, no, ang aming pasasalamat sa inyo at yung paghingi ng suporta. Lagi ho nating tatandaan dito sa Third Floor Studio, it's INP. Yeah, it's nothing personal because Kasi mind your own opinion to. at saka it's nothing personal dahil yung Third Floor Studios is the Happy Network. Huwag nating kalimutan yan. Ano po, paibahan para may malito because dito rin tinatawag natin at sinasabi natin na it's your generosity na mag-DSA. Yun yung don't eat ads. Tingnan mo si Rosie Rose, may pahabol pa. Maraming salamat. Will always be here supporting Third Floor. Maraming salamat, Rosie Rose. And of course, all is well that ends well. If we were called and we were, led by the like of Mayor Baste Duterte asking for a united front, we will support him and our respect to him and our belief in him. Yes, a united front. Sa lahat ng nakaunawa, maraming salamat. Sa lahat ng patuloy na nagtatanong at nagbabatikos, wala na ako, especially me, wala na akong sasagutin sa mga yan. Ang sa akin lang is either you hate me or you like me, but you have to remember that I did this because I was fighting for something right back then. It was my story to tell everyone. And now na ang lalim ko na mananatili na yung paglaban ko, kung ano lang yung katotohanan na alam ko rin. Kaya, yun. But then of course, no, wag lang madamay yung dalawa kong kasama.
siguro pikit mata na lang dito sa gitna. Kung nasa na akong frame, pikit nyo na lang din yung mata nyo, isunod nyo na lang kung sila lang po ang gusto nyo. But then I will remain true to my values, and I will remain true to my calling, and that is to share the truth to everyone. Tsaka, Thank you. Sige, Kuya. ang ano ko lang sa ating mga kababayan, na yung proseso ng critical thinking involves being skeptical and asking questions. Asking questions sa mga taong hinahangaan ninyo, asking questions sa mga tao na tinitingala ninyo bilang leader, at most importantly, asking yourself those questions every day. Ano ba yung mga prinsipyo at mga filosofiya na pinanghuhugutan mo at pinaglalaban mo sa iyong daily existence at para sa iyong pamilya? Doon lang tayo makakakamit, no, ng totoong pagbabago mula sa ating mga sarili, mula sa ating pamilya, ating komunidad, at sa buong bansa. Yun lang. Stay skeptical. Don't stop asking questions, whether you like it or not, because the harder the question is, the better it is for you. Because Yes. we are in an era that people now forget to ask the hard questions because they don't want to offend anyone. But hard questions entail that you also hear the right answers. Well, exactly. So, doon sa nagdududa kay Attorney Vic Rodriguez, malinaw yung mensahe kahapon, mismong si Mayor Baste Duterte po ang nag-request na pagsalitain siya kahapon sa Rage. Yun, padayon lang, sabi ni Candy Crush